Sa umpisa ng palabas, ipinakita ang isang batang babae na nagngangalang Shinshin habang naglalaro ng hide and seek kasama ang mga kaibigan niya sa paligid ng orphanage. Ang lahat ng mga batang ito ay mga ulila at ang kanilang mga magulang ay namatay dahil sa isang malakas na pagsabog. Si Shinshin ay nagbibilang habang ang ibang mga bata ay nagsitakbuhan para magtago. May isang batang lalaki na nagngangalang EJ kung saan nagkakagusto siya kay Shinshin. Pumunta siya sa isang ipinagbabawal na lugar para magtago. Nakita ni EJ ang isang tunnel ngunit hindi siya pumasok doon. Pagkatapos ay nakakita siya ng kahon at nagpa siya na doon na magtago. Subalit pagkatapos niyang makapasok sa loob ng kahon, aksidenteng nagsarado ang lock ng kahon mula sa labas kaya nakulong siya sa loob. Maraming beses niyang tinangka na buksan ito ngunit siya ay nabigo. Sumigaw siya at humihingi ng tulong ngunit walang sino mang nakarinig sa kanya. Samantala, hinahanap siya ng lahat ng mga bata sa labas. Nakarating si Shinshin sa ipinagbabawal na lugar at natagpuan si EJ sa loob ng kahon ngunit ang bata ay nawalan ng malay. Sinikap ni Shinshin na buhatin si EJ at pinahiga ang kanyang ulo sa kanyang kandungan. Nagising si EJ at masaya nang makita si Shinshin. Kinabukasan, kausap ni EJ ang kanyang matalik na kaibigan na si Junhan. Ilang sandali pa ay biglang lumapit sa kanila ang pinakamakulit na bata na kanilang kapitbahay at agad silang hinabol dahil itinapon nila ang basura malapit sa kanilang bahay, ngunit si Shinshin ay dumating. Sinuntok niya ang makulit na bata at ang tatlo ay tumakbo papunta sa ipinagbabawal na lugar. Gayunpaman, hindi sila tinantanan ng mga makulit na bata. Dinala ni EJ sina Shinshin at Junhan sa tunnel na nakita niya kahapon. Natatakot silang pumasok sa loob ng tunnel hanggang sa hinawakan ni EJ ang kaliwang kamay ni Shinshin. Nang makita ito, hinawakan din ni Junhan ang kanang kamay ni Shinshin ngunit sinipa ito ni EJ para bitawan ito. Habang patuloy silang naglalakad sa tunnel, nakarating sila sa isang kakaibang lugar. Parang napunta sila sa ibang mundo, at nakita nila ang kumikidlat sa kalangitan na ikinatakot nila. Itinuro ni Shinshin ang isang puno at sinabing huwag silang matakot. Tumama ang kidlat sa mga matataas na lugar hanggang sa tinamaan ng punong iyon, at ang mga kidlat ay nalalaglag sa paligid nila. Itinaas ni Shinshin ang kanyang kamay bilang panangga, at sinabing ako na lang ang saktan mo, wag lang ang aking mga kaibigan. Nang makita ito, umakyat si EJ sa balikat ni Junhan at muling binigkas ang sinabi ni Shinshin. Sa sandaling iyon, nagpakita ang isang tao sa kanilang harapan at sinalo ang kidlat. Nilapitan ng mga bata ang lalaki ngunit nang makita sila ay agad itong umiwas at pumasok sa kanyang bahay. Sinimulan ng mga bata na suriin ang ilang mga bagay sa labas ng bahay. Nakita nila ang maraming bagay na may kaugnayan sa isang superhero na nagngangalang Flash na humantong sa kanila upang maniwala na ang lalaki ay mismong si Flash. Kumatok sila sa pinto at sinabing batid nila na may ilang tao na galit sa kanya, ngunit hindi sila kabilang sa mga taong iyon. Dagdag pa nila na ginawa lang niya ang isang bagay na nararapat bilang isang superhero. Tumugon ang lalaki at galit na sinabing hindi siya isang superhero at tinanong ang mga bata kung bakit nila ito kinukulit. Pagkatapos ay hinayaan na siya ng mga bata. Nagsimula si EJ na magkwento tungkol sa superhero. Sa katunayan, ang isang scientist na nagngangalang Cube ay nagsasagawa ng research sa elemento sa isang laboratorio ng gobyerno. Ang elemento na ito ay maaaring magbigay ng walang limitasyong enerhiya sa mundo. Ngunit nang nilikha ni Cube ang elemento, tinangka niya itong nakawin. Subalit sinubukan siyang pigilan ng isang superhero na nagngangalang Flash. Sa kasamaang palad, ang Matrix ay sumanib kay Cube at naging isang halimaw. Subalit sa pagsanib ng Matrix ay nagdulot ng malaking pagsabog na ikinamatay ng maraming tao at naiwan ang kanilang mga anak. Pagkatapos maging isang halimaw si Cube ay hindi ito mapigilan ni Flash hanggang sa ito ay hindi na nagpakita. Sa pagkawala ni Flash, halos ang buong lungsod ay sinira ni Cube. Pagkatapos, ang isang superhero na tinawag na Sonic ay biglang nagpakita at tinalo si Cube hanggang sa tuluyan itong naglaho. Lumipat ang eksena kinabukasan kung saan ginugupitan ni Shinshin ang buhok ni EJ. Sabi ni Shinshin, kung ako si Flash, hindi ako susuko. Tanong ni EJ, gusto mo ba ang mga matatapang na lalaki? Tugon ni Shinshin, kahit sinong babae ay gusto ng matatapang na lalaki. Tanong ni EJ,
Kung ako ay maging isang pinakamatapang na tao sa buong mundo, papakasalan mo ba ako? Tugon ng dalagita, yes, at si EJ ay tuwang-tuwa. Lumipas ang maraming taon, si Shinshin ang laging gumugupit sa buhok ni EJ hanggang sa paglaki nila. Isang araw, panahon na para ihatid ang mga mas matandang ulila mula sa orphanage papunta sa ibang lungsod para sa mas mataas na edukasyon. Si Shinshin ay kasama rin sa mga aalis. Sina EJ at Junhan ay nalulungkot. Hindi matiis ni EJ na panoorin ang pag-alis ni Shinshin kaya naman ay itinago niya ang kanyang emosyon at tumakbo palayo. Pumunta siya sa tuktok ng bundok at umiyak habang pinapanood ang pag-alis ng dalagita. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa kalaunan, kung saan inabot ng guro kay EJ ang isang liham mula kay Shinshin. Pagkatapos itong basahin, sina EJ at Junhan ay napakasaya. Mas gusto nilang mag-ehersisyo kaysa mag-aral ngunit pumapasok sila sa paaralan dahil sa mga sulat ni Shinshin. Sumusulat ang dalagita sa kanila tungkol sa kanyang pag-aaral at trabaho. Isang araw, pareho nilang binabalak na tumakas mula sa orphanage. Ngayon, ipinakita si Shinshin. Nang siya ay umuwi sa kanyang tinutuluyan, ang pinto ay bukas kaya inakala niyang may pumasok na magnanakaw. Kumuha siya ng upuan at pumasok sa loob. Nakita niya ang dalawang tao at agad niyang pinalo ang isa gamit ang upuan. Binuksan naman agad ng isa pa ang ilaw, kaya naman ay nakita ng dalagita na ang dalawang taong iyon ay walang iba kundi sina EJ at Junhan. Dumating sila dito dala ang cake upang batiin si Shinshin sa kanyang kaarawan. Sa kabila ng pagkasira ng cake, ipinagdiwang pa rin nila ang kanyang kaarawan. Pagkatapos, ang tatlo ay nakatulog doon. Hinawakan ni EJ ang kamay ni Shinshin ngunit walang anumang sinasabi ang dalagita. Kinabukasan, si Shinshin ay namamahagi ng balon sa mga bata. Sina EJ at Junhan ay nasa daan papunta sa kanya sakay ng taxi. Biglang may mabilis na nag-overtake sa kanila na isang van. Pinahinto ng mga polis ang van at lumabas ang mga magnanakaw na agad na pinagbabaril ang mga polis. Ang mga magnanakaw na ito ay nagnanakaw ng pera sa isang bangko. Sinunggaban ng isang magnanakaw si Shinshin upang gamitin bilang kanilang hostage para makatakas mula sa mga polis. Nakita ito ni EJ at Junhan kaya sila ay tumakbo upang iligtas ang kanilang kaibigan ngunit pinigilan sila ng mga polis. Pagkatapos ay may isang tunog na narinig ang lahat bilang hudyat sa pagdating ng superhero na si Sonic. Binaril siya ng mga magnanakaw ngunit kahit na nasaktan dito si Sonic ay nagawa pa rin niyang talunin ang mga salarin at nagawa niyang iligtas si Shinshin. Nakatitig ang dalagita kay Sonic na may paghanga. Sa sandaling ito ay naalala ni EJ na gusto ni Shinshin ang mga matatapang na lalaki. Pagkatapos, ang isang poster advertising ng boxing ay dumapo sa kanyang mukha. Nakapagpa siya si EJ na hindi na siya babalik sa orphanage at sinabing siya ay mananatili dito para mag-aral ng boxing. Tugon naman ni Junhan na hindi na rin siya babalik dahil papasok siya sa police academy. Ipinangako nila sa bawat isa na sila ay magiging isang police officer at isang fighter. Pumunta si EJ sa boxing club at sinabi sa mga fighter na gusto niyang mag-training. Sinabi ng isa sa mga fighter, gusto mong matuto. Pumasok ka sa ring. Agad namang pumasok si EJ at nagsimulang makipaglaban, ngunit nang tinamaan siya ng sipa ay agad din siyang bumagsak at nawalan ng malay. Kalaunan, pumunta si EJ sa kinaroroonan ng tao na inaakala nilang superhero na si Flash. Nang makita ng lalaki si EJ ay agad nitong sinarado ang pinto. Si EJ ay lumuhod sa labas at sinabing, alam ko wala kang pamilya, isa rin akong ulila tulad mo. Hindi namatay ang aking ama at ina ngunit dinala nila ako sa orphanage dahil ayaw nilang magkaroon ng anak. Ngayon ay wala akong pamilya kaya gusto kong maging malakas at maprotektahan ang aking mga kaibigan. Si Flash ay nakikinig sa kanya, hanggang sa binuksan nito ang pinto at pumayag na sanayin siya. Sinabi niya kay EJ na hindi siya magiging isang superhero ngunit maaari niyang palakasin ang kanyang sarili. Una sa lahat ay tinuruan siya kung paano tiisin ang sakit. Binubugbog niya si EJ at binibigyan ng mahirap na pagsasanay. Kinakamay lang din niya ang napakainit na pagkain at hindi gumagamit ng kutsara. Ilang araw ang lumipas na ganito hanggang sa natutunan ni EJ na kontrolin ang nararamdamang sakit. Isang araw, bumalik siya sa boxing club at hinamon ng fighter na nanakit sa kanya sa nakaraan. Sa sandaling ito, kahit na nabugbog si EJ ay hindi siya kailanman bumagsak.
Kalaunan ay tinanong ng club owner ang kanyang mga fighter kung mayroong gustong lumaban kay Rocky sa night match na iyon, ngunit walang sino mang may gusto dahil napatay ni Rocky ang dalawang fighter sa nakaraang 6 na buwan. Matapang na sinabi ni EJ na siya ang lalaban. Ngayon ay makikita natin na si EJ ay lumalaban sa loob ng ring, at si Junhan ay dumating upang panoorin ang kanyang laban. Si EJ ay labis na nabugbog ngunit sinabi sa kanya ng club manager na kung mananatili siya hanggang sa huling round, hahayaan siyang lumaban sa next match. Patuloy na nabugbog si EJ gayunpaman ay umabot pa rin siya sa huling round. Natalo siya sa match ngunit nakita ng mga tao ang isang fighter na napakatibay, kaya naman ay nagustuhan nila si EJ. Pagkatapos matalo, nakatanggap pa rin siya ng pera mula sa club owner. Lumapit si Junhan kay EJ at nalaman ni EJ na si Junhan ay ganap na naging isang polis. Sinabi ni Junhan na inimbitahan sila ni Shinshin para sa isang hapunan. Pumunta ang dalawa para makita si Shinshin, ngunit pagdating nila sa restaurant, nakita nila na may kasamang lalaki ang kanilang kaibigan. Napansin ni Shinshin ang mukha ni EJ at nagtanong tungkol sa kanya. Tugon ni EJ na isa na siyang fighter. Nang tinanong ni EJ ang tungkol sa lalaki, tugon ni Shinshin na ito ang kanyang boyfriend at siya si Yu. Matapos marinig ito ay namula ang mukha ni EJ. Nagtanong naman si Yu kay Junhan kung anong ginagawa nito. Tugon ni Junhan, "Ako ay isang polis. Kung magmamagaling ka sa harap namin ay babarilin kita." Hindi diretsuhang tinatakot ng dalawa si Yu. Pagkatapos ay biglang bumahing si Yu at ang lahat ng tao sa paligid ay nakarinig ng ingay at ang mga baso ay biglang nabasag. Agad na sinubukan ni Junhan na takpan ang mukha ni Yu. Habang pinagmamasdan ito ay napagtanto niya na siya si Sonic. Nang tinanong ito ni EJ ay kinumpirma ito ni Junhan kaya naman ay nagselo si EJ, ngunit si Junhan ay agad na nakipagkaibigan kay Yu. Niregaluhan ni EJ si Shinshin ng relo ngunit nauunawaan niya na kung gusto niyang pakasalan si Shinshin ay kakailanganin niya ng karagdagang kapangyarihan. Kung hindi ay si Sonic ang mananalo sa puso ni Shinshin. Bumalik siya kay Flash at sinabing gusto niya ng superpower. Paliwanag ni Flash, ang superpower ay isang bagay na hindi dapat ibinabahagi. Nakuha ko lang ito sa isang pagkakamali matapos ang isang aksidente. Tugon ni EJ, "Ayos, kung gayon ay makukuha ko rin ito sa isang aksidente." Pagkatapos ay dumating ang isang balita mula sa telebisyon, kung saan inanunsyo na natuklasan ng mga scientist ang bagong hypermatrix kasama ang enerhiya na may kakayahang gumawa ng mga makapangyarihang armas at sa pagbuo ng elektrisidad. Inspirado si EJ at nagbasa ng Spider-Man comic, umaasang makakuha ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kagat ng isang gagamba. Gayunpaman, walang anumang nangyari at sa halip ay humantong siya sa ospital. Hindi pa rin siya tumitigil at nagbasa ng tungkol sa ibang superhero. Nagtangka siyang maging si Iceman at muling humantong sa ospital. Siya ay naging desperado at sinubukan niyang maging Electric Man sa pamamagitan ng electric shock, ngunit muli ay wala na naman siyang napala at siya ay na-admit sa ospital. Lalong nabigo si Junhan sa mga pagtatangka ni EJ. Nang si EJ ay nakalabas, ipinakita ng club owner ang poster para sa kanyang susunod na laban. Nasasabik si EJ at ipinakita kay Junhan. Hiniling din niya kay Shinshin na manood sa kanyang laban ngunit agad na tumanggi ang dalaga. Sinabing, "Hindi ko kayang makita kang nasasaktan." Kalaunan, sina EJ at Shinshin ay lumabas para kumain. Plano ni Shinshin na pagkatapos ng kanyang graduation ay magtatrabaho siya sa pagpapanatili ng orphanage. Tinanong niya si EJ kung bakit gusto niyang maging isang fighter. Tugon ng binatilyo, "Dahil ako ay malakas." Pagkatapos ay may flash report na pinatay ni Cube si Sonic, muling bumalik si Cube ng mas malakas kaysa dati. Nag-aalalang nagmadali sina Shinshin at EJ papunta sa ospital, ngunit pinigilan ng gwardya si EJ habang si Shinshin ay nakapasok. Hindi nila alam, ang isang insect drone ay nire-record ang pagbisita ni Shinshin. Pagkatapos ay ipinadala ang footage kay Cube kaya naman ay natuklasan ang kahinaan ni Sonic. Kalaunan, si EJ ay ipinakitang lumalaban sa ring at hinarap ang iba't ibang fighter. Sa kabila ng natamong pinsala ay hindi siya kailanman sumusuko. Nakuha niya ang kanyang codename na Stonewall dahil sa kanyang katatagan. Isinisigaw ng karamihan ang kanyang pangalan kahit na siya ay natalo sa kanyang huling match. Ang balitang ito ay kumalat sa buong lungsod kaya naman si EJ ay sumikat dahil sa kanyang tibay. Ikinatuwa din ni Shinshin nang malaman ang balita. Sunod na araw,
Habang si EJ ay patuloy na nagsasanay sa boxing club ay nilapitan siya ng club owner. Sinasabi nito na mayroong isang fighter na may record na 60 laban, at lahat ng ito ay kanyang naipanalo. Walang sino man sa kanyang nakalaban ang nakalakad palabas ng ring, at ang 31 sa kanila ay naparalisa. Sabi ni EJ, wala akong naipanalo mula sa 16 hanggang ngayon. Pagkatapos ay ibinunyag ng club owner ang kahinaan ng susunod na makakalaban ni EJ. Tinatapos nito ang kanyang kalaban sa loob lamang ng 3 round dahil hindi ito makakatagal sa laban. Ang kanyang stamina ay nagsisimulang manghina kaya kailangan mong talunin siya sa tagal hanggang sa pang-9 na round. Si EJ ay determinado at muling pumunta kay Flash at hiniling na turuan siya kung paano lumaban. Si Flash na ang itinuro lamang sa kanya ay para lang matiis ang sakit, sa huli ay pumayag. Gumuhit siya ng target sa pader, at sinabi kay EJ na patuloy niya itong suntukin hanggang sa mabitak. Samantala, nakarating si Shin sa orphanage at nagsimulang turuan ang mga bata doon. Nakarinig siya ng tunog at siya ay agad na lumabas mula sa silid. Nakita niya si Sonic kung saan kakalabas lamang nito sa ospital. Di nagtagal ay nag-propose si Sonic kay Shin ngunit naiisip niya ang tungkol kay EJ. Kaya naman ay sinabi niya kay Sonic na hindi pa siya handa sa ngayon. Sa ibang lugar, patuloy na sinusubaybayan ni Cube ang bawat isa gamit ang kanyang insect drone. Siya ay nagpasya na gamitin si Shin para mapakinabangan at makuha ang Hyper Matrix. Kalaunan ay binisita ng dalagita si EJ at sinabing, mayroon ka bang death wish? Bakit mo lalabanan ng kampyon, alam mo naman kung ilang tao na ang kanyang naparalisa. Gusto mo na bang mamatay? Tugon ni EJ, hindi. Sa pagkakataong ito ay mananalo ako. Pangungulit ni Shin, hindi ka isang kampyon at wala ka pang naipanalo kahit isang laban hanggang ngayon. Pinagbabawalan niya si EJ na makipaglaban ngunit si EJ ay nagalit at napasigaw, gusto kita, ano namang gagawin ko kung hindi ako lalaban? Hindi ako isang superhero tulad ng iyong boyfriend. Tugon ni Shin, kung ipagpapatuloy mong lumaban, hindi na kita kailanman kakausapin at magpapakasal ako kay Sonic. Umalis ang dalaga habang ito ay umiiyak, at si EJ ay napuno ng determinasyon. Nagsimula siyang magsanay ng mas mahirap kaysa dati. Hanggang sa wakas ay dumating na ang araw ng laban. Si EJ at ang undefeated na kampyon ay nagsimulang magbakbakan. Sa umpisa pa lamang ng laban ay bugbog sarado na agad si EJ. Tinamaan siya ng malalakas na suntok mula sa kampyon hanggang sa ito ay bumagsak. Iniisip ng lahat na hindi natatayo si EJ, ngunit nakikita niya si Sonic sa kanyang imahinasyon kung saan ito ang nagbigay sa kanya ng motibasyon na muling tumayo. Si Shin at ang mga bata sa orphanage ay nanunood ng laban mula sa telebisyon. Sa kabila ng natamong pinsala, nakapagbitaw si EJ ng malakas na suntok na tumama sa panga ng kampyon na siyang unang nagpabagsak dito. Si Flash ay nanunood din ng laban sa telebisyon. Samantala, may mga ilang tao na dumukot kay Shin. Sa pagpapatuloy ng laban, nang bibitawan na ni EJ ang kanyang super punch sa mukha ng kampyon ay biglang ipinalabas ni Cube ang kanyang video sa TV screen ng stadium. Dinukot ni Cube si Shin kasama ang mga bata sa orphanage. Sinasabi nito kay Sonic na kung gusto niyang makitang buhay ang mga ito, kailangan niya munang kunin ang Matrix mula sa laboratorio at dalhin sa kanya. Nang malaman ito, agad na iniwan ni EJ ang laban at tumakbo. Si Junhan ay naghihintay sa labas ng stadium at nagpasya silang humingi ng tulong kay Flash sa pagligtas kay Shin at sa mga bata. Tumanggi si Flash at sinabing hindi na niya gustong masangkot at naniniwalang hindi niya kayang talunin si Cube. Ipinagdiinan naman ni Junhan na si Flash ay isang talunan at hindi sila tutulungan kaya naman ay umalis na sila. Kinuha ni Sonic ang Matrix at ipinadala ang mga opisyal ng gobyerno papunta kay Cube. Gayunpaman, nang sinuri ni Cube ang Matrix, natuklasan niya na ito ay peke at pinatay ang mga opisyal sa kanyang galit gamit ang kanyang ice crystal. Samantala, nagawa ni EJ at Junhan na mailigtas ang ilan sa mga bata. Galit na galit si Cube tungkol sa Matrix na peke kaya nagbanta si Cube kay Sonic na papatayin nito si Shin. Niloko kami ng iyong gobyerno kaya papatayin ko ang iyong girlfriend. Nang tutuhanin ito ni Cube ay biglang namagitan si EJ kaya siya ang natusok ng kamay na crystal ni Cube. Sinubukan ni Junhan at Shin na tumakas ngunit ni-knockout sila ni Cube gamit ang kanyang kamay na crystal. Sa sandaling iyon ay biglang dumating si Flash.
Si Cube ay nagulat at sinabing, buhay ka pa pala. Umatake si Flash gamit ang kanyang kapangyarihan ngunit mas lalo lamang na pinalakas nito si Cube. Gumanti si Cube at ginawang yelo si Flash. Sa kabila ng pinsalang natamo ni EJ, siya ay tumayo at muling hinarap si Cube. Sabi niya, iniwan ako ng aking pamilya ngunit bago ako iwanan ni Shinshin, patayin mo muna ako. Sinunggaban ni Cube si EJ at itinapon palayo, ngunit si EJ ay bumalik. Sa pagkakataong ito, nang muling nagsimulang umatake si Cube ay agad na gumanti si EJ ng isang suntok gamit ang kanyang buong lakas. Minaster niya ang enerhiya, at sa isang napakalakas na suntok ay nadurog nito ang katawan ni Cube. Katulad nito ang accidental power na nabanggit ni Flash kung saan ito ay nakuha ni EJ matapos mapinsala sa pamamagitan ng Matrix. Labis ang pag-iyak ni Shinshin dahil malubha ang kalagayan ng kondisyon ni EJ. Tanong ni EJ sa dalaga, ako ba ang naging pinakamakapangyarihang tao sa mundo? Pagkatapos tumango ni Shinshin ay muling nagtanong ang binata, papakasalan mo ba ako? Pagkasabi ng dalaga na yes ay ipinikit ni EJ ang kanyang mga mata. Sa huling bahagi ng palabas ay maririnig ang boses ni EJ na sinasabing, ako ay mawawala, ngunit hindi ako lalayo. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!